Kuha ito sa pila sa Quirino Grandstand para sa pahalik sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Alas 7 pa ng gabi ito nakaschedule na mag-umpisa. Pero umaga pa lang kanina, dagsana ang mga debotong nakapila. Tanghali pa lang kanina, umabot na raw sa may South Road ang pila ng mga nag-aabang na magsimula ang pahalik. Paalala sa mga pupunta dyan, may hiwalay na pila para sa mga senior citizen, persons with disabilities at buntis. May pagbabago rin sa daloy ng pila ngayon. Dati kung patungong Katigbak Drive ang pila sa pahalik, ngayon kailangang dumaan lahat sa likod ng entablado at ang labasan ay patungong Kalaw na. Sa simbahan ng Quiapo, tuloy-tuloy din ang dagsa ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Quiapo, si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, kamusta ang sitwasyon dyan? Papsi, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang preparasyon para sa taunang pista ng Nazareno dito sa Quiapo. Pero isa sa pinakapinaghahandaan ngayon ang mahigpit na seguridad para sa pagdiriwang sa darating na Biyernes. Simula kagabi, pinaalis na muna ang mga nagtitinda sa Villalobos, Evangelista at Carriedo. Maaari lamang silang magsibalikan matapos ang Feast of Jesus Nazarene. Kaninang umaga, nagkaroon ng flashing sa buong paligid ng simbahan at pagpipintura sa mga poste nito. Nag-inspeksyon din kanina si Manila Mayor Isko Moreno sa paligid ng simbahan. Sa presko na pinamunuan ng simbahan at Manila LGU, inanunsyo na parehong ruta ang dadaanan ng traslasyon kagaya nung nakaraang taon. So mula nga yan, Pops J, sa Quirino Grandstand ay lalabas yan sa Katigbak Drive, papuntang Padre Borcos hanggang sa Finance Road, hanggang sa makarating sa Ayala Bridge. Papasok yan o kakaliwa yan sa Palangka Street at tatahakin nga itong Quezon Boulevard bago pumasok sa Arlegui Street. Matapos nga dyan ay lalabas yan sa may Hidalgo Street, Quezon Boulevard at papasok na dito sa Palangka Street. Tuloy-tuloy na yan hanggang Quezon Bridge, Villalobos hanggang makapasok dito sa Plaza Miranda hanggang dito sa Quiapo Church. Kaya ito ang paalala ni Yorme Isko Moreno para sa mga deboto pati sa mga vendor sa paligid ng Quiapo. Magbabakasakaling kahit papano kumita, wag lang nilang aharangan yung mga itinalagang ruta ng translasyon at ialay natin yun sa mga deboto. Kung sa ledgi-ledgi lang sila, maaaring uunawain natin. Ngunit may hinihingi naman akong responsibilidad na kaakibat ito sa mga maghaharimunan. Huwag na kayo nagkakalat na mga stick, no, na maaaring makasugat sa mga paa ng mga deboto dahil generally, great majority ng deboto naglalakad ng nakapaa. Maging responsable silang maghanap buhay. Inabisuhan din ng mga motorista na iwasan munang dumaan sa may pila. Isasarado rin kasi ang ilang tulay patungong Quiapo gaya na lang ng Ayala at Palangka Bridge. Paalala naman ng DOH para sa mga dadalo sa Biyernes, kung mayroong nararamdaman na hindi maganda sa inyong katawan, mas mainam na huwag nang dumalo sa traslasyon. Panawagan din ng organizer ng traslasyon hanggat maaari ay huwag nang magsama ng mga bata. At muli sa mga sasama sa prosesyon na dumalo mula sila sa banal na misa. Pops J. Francis, ngayon ba, ano ang agenda ng mga deboto dyan sa Quiapo? Yes, Pops J. No, kanina merong isinagawang pahalik doon sa sinuot o isusuot na damit nitong mahal na Poong Nazareno. At ngayon nga ay nangyayari ngayon o ongoing yung misa dito sa Quiapo, kanina hanggang dito sa labas yung pila, pero natapos na nga kasi mag-uumpisa na yung misa na pang alas 5 ngayon dito sa Quiapo. So ito yung sitwasyon ngayon dito, Pops J. Okay, Francis, bukas, ano naman ang magiging schedule of activities para sa pista ng Poong Nazareno? Yes, Pops J, mamaya nga, pagkatapos ng alas 6 na misa naman doon sa Quirino Grandstand,
ay puumpisahan na at ay bubuksan na sa publiko ang pagpapahalik ng imahen ng Poong Nazareno. At magtutuloy-tuloy yan, no? At ayon nga sa organizer ng simbahan ay meron silang 33 masses for this fest or for this feast or for this year, no? Na continuous yan hanggang sa January 9 bago ang traslasyon. Francis, sa pagsasimula pa lang ng linggong ito, maya't maya nang naglilinis ang mga otoridad sa ruta ng traslasyon. Sa tingin mo ba, talagang nalinis na yung ruta? Wala nang mga nakahambalang at wala na ring matatapakang matutulis sa daan hanggang sa Biyernes? Yes, Pops J, ayan nga, sinigurado nga yan kanina dun sa naging press conference kapag araw nakalagpas na o sa likod na itong andas ay itong Manila LGU kung saan niya patuloy o maglilinis, agad-agaran sila maglilinis doon sa mga magiging kalat, basura na may iwan ng mga deboto. Pero ngayon dito, Pops J, no, kapansin-pansin na halos wala na nagtitinda doon sa mga nakapwesto doon sa katulad yan kay Villalobos, wala na halos nakapwesto. No? Pero kita rin naman dito na halos mag-init na rin dahil nag-flashing sila at sabi nga kahapon ng engineering, sabi kanina ng engineering na bukas ay babalik din sila para sa panibagong batch na paglilinis pa rin. Okay, Francis, gusto ng PNP hanggang 15 hours lang ang traslasyon ngayong taon. Paano raw sinisiguro ng mga organizer na masusunod yan? Pops J, gusto rin ng yan din ay pabor sa mga organizer at sa pamunuan ng simbahan na hanggat maaari nga mapaigli itong traslasyon ngayong taon. Pero yun nga, ayaw na nga lang daw nila i-compromise. Kung mapapaiklihan yung oras at ma-compromise ang seguridad ng mga deboto, okay na nga raw na kahit paano ito magal. Pero isa nga rin daw sa obserbasyon nila na kapag tumatagal itong traslasyon, di ibig sabihin merong mga nangyayaring aberya along the way. So mas magandang araw na hanggat maaari mapaaga para yung mga deboto na uuwi o luluwas ng Maynila makauwi rin agad ng maaga. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.